fun. It's definitely fun. Especially here in Celebrity Bluff Season 10. Let's meet our players for tonight. Isang taon ng top rater sa hapon, the half-sisters Barbie Forteza and Thea Tolentino. Wow! And from GMA's newest primetime soap, The Rich Man's Daughter, we have Pauline Luna and Glyza de Castro. We also have dancer and choreographer turned recording artist, Julian Trono, kasamang Asia's pop sweetheart, Julian San Jose. Players, welcome to the show. Alam ko magagaling kayo, no? Nandun kayo. Pero ito na ang itatapat ko sa inyo. Mas magagaling. Ayan na. Ayan na! Pambansang alien, Brad Pitt! Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Alien nga kayo. Grabe naman eh. Hindi ka ba namemohan na ganito ang kulay ng suot ko? Kaya nga ang sad-sad ko ngayon eh, nakakaloka. Madami, may mga nag-impersonate pa sa akin pala dito. Talaga? Yes! My gosh, may gumagaya sa akin. Anyway, good evening, guys. Uy, anyway. My name is Julian. Julian? Julian! San Jose? Julian Dume. Ayan. Uy, gumaganda na, sabi ni Uy, Kuya Jose. kumikinis! Hindi, totoo lang. Salamat. Kumikinis. Thank you. Oo, ano naman ang alam mo sa kinis? Ito. Hindi, yun na. Kung ako sasabihin. Ay! Ang aga-aga naman. Grabe! Ano dapat yan to? Oh, welcome to the family. Hindi ko naman nakalain. Grabe! Lumayo ka dyan, baka matapakan kita dyan. Ah, ganon. Tatapakan mo na lang ako. Ah? Tinatapakan mo na lang ako. Wow. Ah, sige nga. Gusto mo ba? Ano? Matagal ko nang gusto. Ang hina-hina mo kasi makaramdam eh. Ang pambansang manliligaw, Jose Manalo. Mga kapuso, huwag kong kalimutang gamitin ang hashtag #CelebrityBluff or mention @CelebrityBluff sa inyong Facebook, Twitter, at Instagram posts. Thank you po sa trending every Saturday. Thank you. Players, are you ready? Yes! Yes, and we're ready too. Let's start with round 1, and this is Fact or Bluff. Bluff board, please reveal the squares. For 2,000, we have Eddie Wow, Talaga, Weh, Barbie Cutie Pie, and Thea, please choose a square. Weh? Grabe, tingnan mo kami, di ba parang magkakaedad lang? Hindi nagkakala. Di ba? Weh! Hindi naman. Nilolok magkakaedad nga. Oh? May tagapagtanggol! Ayan, oh, magkakaedad. May edad. Eddie Wow! Eddie Wow. Eddie Wow. Talaga? Anyway. Okay. Choose a gam na mamamam. Jose. Uwe. Okay, Jose, narito ang tanong. Ano ang nangyayari sa isang lalaki kapag sinasabing siya ay may Kuvad syndrome? Naglilihi. Naglilihi? Naglilihi. Sa bagay. May mga lalaki kasi, pag yung halimbawa, ito yung kinakain ng asawa nila, naglilihi. Kunyari, prutas. Tapos nakisalo ka. Oo. Maglilihi ka na rin. So pati ikaw naglilihi. Parang nalilipat yan eh. Ah, gano'n? Ang Minsan hirap. ginagawa ng mga asawa para hindi maglihi, hinahakbangan yung asawa nila. Para sila naglilihi. Halimbawa, naglilihi ka. Sige, miga ka. Ganda na dami na hakbangan. Hindi, Bakit lalaki. naman ako maglilihi? Lalaki naglilihi, ikaw higa siya. Hindi, siya, ako higa, ikaw hakbang. Oo, Kaya, naglilihi ka eh. Ayoko! Para masanay ka na. Kunyari, naglilihi ka. Naglilihi Gusto mo ako, malipat sige. sa akin. Ah, ito. Teka muna. Ayan, naglilihi. Oh. Ay, ito nga sasabihin ko, kaya nga may dumating na mangga. Jose, parang gusto ko ng mangga. Di, bumili ka.
Naglilihi ako, tinatamad akong kumilos. Ay, sir ma'am, Dali. merong mangga dito, may alamang pa. Oh, Oh, ayan, ayan. binili ko na, oh. Kumain ka na. Sobra na nagbili. Nasusuka ako. Nasusuka ako sa'yo. Ayan. Nahihirapan ka ba maglihi? Papasa mo Nahihirapan sa niya ako akin. magli, parang ayoko na magbuntis. Ikaw na lang kaya. Sige. Buti lang naririnig ko yung dialogue ko. Yan, hakbangan mo ako. Pagitakbangan kita. Parang nga lumipat sa akin. Dito sa mukha. Kaya Bakit? Okay. So, hahakbangan nung naglilihi yung asawa niya para malipat. Yes. Ayan. Ayoko! Umakbang ka na! Hakbang, Miss Uge, hakbang. Hakbang. Nakuha na mo ba? Dali, madilim. Madilim? Madilim? Against the light eh. Gusto mo na maliwanag? O, ito. Ayan, ayan. Sige, kuha na mo. Ayan. Maliwanag. Ayun, thank you. Oh. Sandali! Patingin. Bakit may panang bata? Ano ka ba? Tingin. Naglilihi pa lang, hindi pa nanganganak. Hindi lumabas na. Ay, lumabas na? Oh, i-upload mo, no filter, ah. Ngayon, naglili. Tapos ikaw na yung kakain ng Ako na, ng naglili. ano, Ako kakain. mangga. Baliktad. Ayun, ganon, para malipat daw. Masarap ha? Sa asawang lalaki. Nangasim ka, Poleng. Okay, Grabe, makabalang ako. Grabe kayo. ikaw naman. Julian Dumi. It's not it. Okay. It's not it. Because ang tamang sagot ay hindi naglilihi. Nagli-labor. Nagli-labor Yes. na? Mm. Ano ba, masarap ba? Isa pa. Nagli-labor. Nagli-labor. Pero ito, Barbie tsaka Thea, wag ka ha. Psychological lang naman. Yung parang nararamdaman lang nila yung tension ng asawa nila. Pero ang gusto niya, hindi naman talaga sila nanganganak. Psychological lang. It's definitely nagli-labor. Papa! Nagbubuntis. Nagbubuntis ang Kudab syndrome. Pero, oo, nagbubuntis yung ano. Kaya lang, kakambal niya yun eh. Doon lang sa loob pumasok. Kaya yung kapatid niya, anak niya. Ha? Nakatingin sa kanila. Ha? Hindi. Ba't ka sa akin nakatingin sa kanila? Favorite kita eh. Ayun. Kubad. Kaya yung kuya, kuya niya, dad niya. Ay! Kaya kubad eh. Oo. Yung kuya tsaka yung and dad. dad. Naglilihi. Is it a fact or a bluff? Fact! Fact na fact na? Fact na fact! Is it really a fact? Blackboard, please reveal. Yes! Go Barbie! Go Barbie! Barbie and Thea, you already have 2,000. Ito po ang fact. Ang Kuvad syndrome ay ang kondisyon kung saan ang lalaki ay nakakaranas din ng symptoms at behavior ng pagbubuntis. In short, parang naglilihi din siya. Are you ready for the revelation? Sino ang isa pang half-sister? Dan, 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 dan. Di yata. Half sister, half brother. Narito na. Tama, Barbie and Thea. Ako nga. I've Ikaw been- pala? Ako. Since when? Pagkatrabida, tumatawa. Ako ang half-sister nyo. But don't call me half-sister. Call me step-sister. Oh! Ako ang sister na pwedeng apak-apakan, pwedeng rinusip. Huwag kayong tumatawa. Definitely no. Ano sinabi mo, Barbie? That's definitely. See? We have a resemblant. Resemblant. At hindi ako nagpapatawa. Hindi siya nagpapatawa. Tumahimik kayo! Walang nakakaiyak sa scene na to dahil gusto ko lang sabihin sa inyo na pikang-pika na ako kada hapon sa inyo. Away kayo ng away. Alam nyo, wala nang katapusan yung away nyo. Ako sa bahay,
Mag-isa ko lang doon. Pero naapektuhan ako sa away nyo. Ilang beses kong sinampal yung TV para sa yung dalawa. Tapos, dito pa lang pala kami magkikita O ni ngayon, Sige. nakita mo na Ayan sila. na. What ako? Barbie and Faye. Half sisters. Half sister, half brother. Okay. Ngayon nyo ilabas sa akin kung gaano kayo kataray. Di ba nagsasampalan kayo? O, ba't di nyo gawin ngayon? Sandali. Ito. Ito pala yun. Ako na hawak. Ay, sige. Baka sumagot siya. Hindi, mabait kasi ako. Pinaglalabang ko lang kung anong tama. Siya talaga yung mataas. Ayun naman didimanda mo siya! Laki ah! Ipinaglalaban mo pala eh. Hindi ko naman magagawa. Tama naman siya. I told you! Oo. Saglit, may alamang. Sinasabi ko na nga ba, kayo yung dalawang may masamang binabalak sa akin, palaway pa kayo sa TV, tapos ngayon Wala. Ako mabait ako. Shut up! Wala. Oy. I'm not talking to you and I don't talk to strangers, so you! Oh, I saw you many times doing wrongdoings to her. ang daming doing. Isn't it redundant? Because you've been doing that for so many years now and you're doing so wrong, not doing wrongdoing. Come on, help me! You're so wrong! That's so definitely. Yes. That is so definitely. O so ngayon magkabati kayo, ganon. Ako na naman yung mali sa paningin ng tao. Ayan, ako. Eh, sino ba nagtataray? Ano? Ay, pinagtatawa ng kanila. Sa sinasabi mo, nagtataray ako. Wala akong karapatang magtaray dahil tinanggal niyo yan sa akin ng matagal na panahon. Anak ako ni Papa, pero kayong nakikinabang sa kayamanan niya. Sino ang nagmana ng quick-quickan doon sa Tomas Morato? Kayo, di ba? May Yung quick-quickan. Meron! Yung vulcanizing shop sa Kamuning, di ba ikaw? Ikaw ang kumuha na walang natira sa akin. Ko yung ginusto. Hindi mo ginusto, pero tinanggap mo. Konting laundry shop na nga lang. Yan na sa amin. Don't touch me! Hindi. Hindi kailangan. Hindi kailangan. Gusto mo slitin kita? Anong hindi kailangan? Sandali lang. Papa! Papa. Pwede. Si Papa. Papa, pinaglalaban ko lang yung karapatan natin, tsaka yung SSS mo, tsaka... Hindi ko lang masabi sa inyo. Pero gabi-gabi, umiiyak si Papa. Dahil kinancel na yung pensyon niya. Tapos kayo, nilulustan yung kayamanan niya! Ang kakapal na mukha nila, Papa! Papa, gumising ka ba? Pwede ba tuloy na natin? Ituloy na natin. Umiyak talaga, oh. Umiyak talaga, best actress. Affected kasi talaga ako. Oo. Half-sisters yan eh. Pauline and Glyza, choose a square. Overtime. Eddie Wow. Eddie Wow talaga sa album ni Glyza. Doing so well. Congratulations. And choose again na mamamam. Half brother. Half sister. Half sister. Half sister, half brother Julian Dumay. Here's your question. Sa Japan, ano ang itasupo na kakaibang invention ni Koichi Uchimura? Ang kanyang naimbento ay ang talking pillow. Okay? Talking pillow. Talking pillow. Ito yung pillow na pwede siyang kumanta ng mga lullaby, ng mga songs na favorite mo. And at the same time, magmatutulog ka na, umuungol yung pillow, depende sa paghipo mo sa kanya. Okay? Oo, makakarinig. nakikiliti, Oo, ganon. nakikiliti siya mag-isa, ganon. Talking pillow. Alien. Diyan kinopia yung drone. Alam mo yung drone? Yung may camera na di remote. Oo, kaya lang ito, yung kite. Saranggola. Nilagyan niya ng camera. Yun yung na-invento niya. Jose. Bird robot. Bird Oo, robot. ayan yung mga, alam mo naman mga apo, mahilig sa mga robot-robot yan. Ginawa nila yun, dahil yung nga, sa Saranggola. Pag sumabit yung Saranggola, yung robot ang kumukuha, yung ibon. Bird. Katulong din sa paglinis ng bahay. Pagtanggal ng mga agiw, yan, nagtatanggal ng So mga may agiw. remote ito? May remote yan. Is it the talking pillow? Is it a fact or a bluff? Fact. Fact na fact na? Fact na fact. Fact na fact nga ba ang talking pillow? Good luck to you. Bluff board, please reveal. Yes! Ako hindi magkasa. Aba, prepare. Ano, paano? Paano, Pauline?
Mabigat siya. Ang itasupo ay isang babaeng talking pillow na nagsasalita kapag hinahawakan mo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan o parts. At alam nyo ba, Pauline and Glyza, hindi naman kayo makakaligtas dahil nandito talaga ang totoong rich man's daughter. Handa ka ba? Ba't galit ka? Because I'm the rich man's daughter. Oh. Also, you're my love. Mahal yung I- isa't isa. You know what? I love you so much. Huwag kang Glyza, ganyan, baka... ganun ba? Don't do that, Glyza, baka seryosohin kita. Alam mo bang trabaho lang to? Kaya kita yung paglaban sa mundo. Wow! I am rich. Rich in potassium. Rich man's daughter. Stop na. Julian and Julian! Talaga! Talaga. At yan ang natira. And I believe it's you, Alien. Yes. Alien, here's the question. Ang Chinese taxi driver na si Teng Jiazi ang may hawak ng Guinness World Record para sa pinakamaraming ano? Pinakamaraming tip Ano tip mo na nakuha. Kumita siya ng sa tip lang, kumita siya ng $150,000. 10 times higher na yung sweldo niya. Thank you. Welcome. Okay. Julian Dumi. Siya ang may pinakamaraming selfie with the passengers. Talaga? Yes, si Teng Jiazi ang pinakamaraming selfie with the passengers kasi nagta-taxi driver siya. Lahat ng hinatid niya, nagkasakit siya, madali siyang maapektuhan ng sound. Yung metro nila sa taxi doon, pag tumataas, ang tunog, ting, ganon, gumaganon. So pag narinig niya yung ting, camera agad, picture selfie with the passengers. Habang Ganyan. nagmamaneho? Habang nagmamaneho. Never pa naman siyang nadisgrasya, pero at least nakagawa siya ng Guinness World Record sa pinakamaraming selfie with passengers. Aba? Jose, Pinakamaraming naisole. na nawawalang gamit. Yung mga naiiwan. Oh, very honest. Nasa 900,000 US dollar pa. Kahit hindi nga yun ang may nag-iwan, sinusoli niya eh. Pero ang totoo lang, parang sakit niya lang yun eh. Kasi tapos pag natuwa yung pasahero, dahil sinole, bibigyan siya Bibigyan siya ng tip. Oo, tapos magsi-selfie So sila. siya yung Tapos pinakamaraming, magse-selfie. siya yung pinakamaraming nakuha tip tsaka ng selfie. Julian and Julian, is it a fact or a bluff? Bluff na bluff na? Love na love. Good luck. I hope we have a triple tie. This is very exciting. Celebrity Bluff will be right back, and this is Season 10. We are playing Fact or Bluff, pinakamaraming tips. And you did not believe the pit. Tip. No, bluff na bluff. Bluff board, is it a bluff? Please reveal now. Yes, it is a bluff! Julian! Oh, bluff! Oh! Bakit ka umiiyak? Ang cute-cute niya! Umiiyak ka! Ano ko ba kayo? Ang lalim-lalim ng iniisip ko dito. Lalamit-lamit na go! Ano bang iniisip mo? Kung ano yung pa-punchline kay Julian din. Kilala rin sa China bilang The Smiling Brothers, si Teng Jiazi ay nag-set ng new record bilang taxi driver. And would you believe? He has taken the most selfies with passengers. Umabot na daw sa 30,000 ang kanyang selfies kasama ang kanyang pasahero. Kasi magkatukayo, di ba? Sabi mo, Tukayo. Brad Pitt. Hindi, kasi pareho namin naka-yellow. Pareho naka-yellow. Tsaka nagpakulay lang ako ng buhok, pero parehas kami ng color. Pareho ng lens, Baka no? colorblind lang ako. Ha? Baka colorblind Colorblind lang ako. ba siya? Kasi hindi ganyan kulay ng buko eh. There's a chance. Alam mo, yung mga ganyan talagang mga problema ngayon, dapat dinudulog mo sa mas nakakaalam niyan. Si Kuya Jose. Problem solving! So, sino ba talaga sa inyo ang totoong si Julian? Hindi ako pupunta dito, Miss Oge, kung hindi ako si Julian. Look at me, there's a proof! Oh, Julian Dume. Yun naman pala, si Julian Dumi. So, okay lang ba? Okay lang. Hindi, ganito na lang.
Oh, pataasan na lang tayo ng boses. Wow! Wow! I'm sorry, I don't accept challenge from strangers. Oh, Parang lahat ng mga strangers sa'yo. oh, strangers na kasasabi lang Pataasan tayo. ng boses. Eh, ba't di na Siberian Husky ako ngayon, kaya hindi pwede. Ba't di na tayo magpataasan ng ihe? Ano? Hindi ko kaya yun. Ilalampaso kita. I heard nagra-rap ka din daw, just like me. Wow! Sige nga. This is the rap of the century. Okay, Julian, please. Maganda yan, habang Ay, Freestyle napaka-sexy ni battle. Julian! Wow! Yo. Game. Yo. Yes! Yo, celebrity. Oh. Itong tulad katang aking naisip parating, heto ang makatambibo na malinis ang hangarin. Pakinggan ang mga lirikong aking sasambitin ang buhay ng batang nangangarap pakamit-amitin sa mundong ibabaw. Mga tao ay iba-iba, simulat sa pulmos-mos na isip ay di alintana. Biyaya binigay sa kanya ng Panginoon, sa kanya palat palagi mga dasal ay may tugon. Tila ba sa bawat pag-awit nagmumula sa puso, ngiti sa mga labi pagtapak na etablado mga taong pinubulong sinisigaw kanyang pangalan. Lubos ang ligaya sa musikang nilalaan, ngunit sa kabila na kanyang tinatahak na landas, para bang may kapalit at magulong di naranas dating buhay, asipig pamumuhay, katilas sa pangarap na nagbibigay ng kulan. Yo people, yo shut up, you know. Pwede pa kayo ulit? Ang bilis eh. Medyo Hindi, mabilis kailangan- ang rap mo. Dapat naiintindihan ng mga taong nakakarinig. Makinig kayong lahat sa sasabihin ko. Tong rap na to ay walang kwenta. Oo, si Julian maganda katawan. Si Bubay sobra ganda na kamamatay. Kaya isa lang masasabi ko sa inyo. Magtitigil kayong lahat kung ayaw nyo. No. Magaling to. Pasensya ka na, pasensya na. Ano? Magaling ka! Yun. Magtutos pa tayo. Yun ang iniisip ko kanina nung Magtutus. dinistract ako ni Julian. Okay, congratulations! We have a triple tie! Archer. Una mo, once round 1, level 2. This time, tataas ang scores ninyo to 4,000. So, Blackboard, please reveal the squares now. We have ang ibon ko, ang bola mo, ang bote niya. Choose a square. Ang bote niya. Ang bote niya. Choose a gang na ma'am. Jose. Nax. Paano? Yes, Paano? you. Nagulat? Jose, narito ang tanong. Bote ng ano ang naka-tattoo sa braso ni Ed Sheeran, ang British singer na umawit ng hit song na Thinking Out Loud. Ang nakalagay sa tattoo niyan, bote ng ketchup. Oh? Sa kabila, french fries. Hindi, totoo yan. Kasi, nung unang salta niyan sa US, dun parang tayo pag bumabiyahe tayo, pag nag-LA tayo, una natin binabagsakan. In and out. For the French fries and the burger. Correct. Nandun lahat. Julian Dumi. Bote ng whiskey ang nakatattoo sa kanya, okay? Wow. Bourbon whiskey to be exact, okay? At may i-reveal tayo. Yes, at may i-reveal kami. Nandito si Ed Sheeran. Kasi ang ano dyan, ang rason kung bakit yun yung pinatattoo niya, kasi simula nung sumikat siya at mananalo ng mga awards, yun yung kasama niya. Loner yan eh. So pag nagko-compose siya ng mga songs niya, umiinom siya ng whiskey. So naging big part ng success niya yung whiskey, kaya pinatattoo niya. Sa bagay. Yes. Okay. Mali. Dahil? Bote ng yung may barko sa loob. Oo nga. Kasi ang tatay ni Ed, sailor. Ah. Si Papay. Anak ni Papay yan eh. Basta sailor, si Papay lang. Siya na Alam mo lang. ba ang apelido ni Papay? The Sailor. Apelido na yun eh. Ito, screen name lang yan. Ed the Sailor yan. So, bote na may Bote na may barko sa barko sa loob. Oh, okay. Bote ng ketchup. Is it a fact or a bluff? Fact na fact na? Fact na fact. Nako. Nako, Paniwalain. Very interesting. So, fact nga ba? Blackboard, please reveal na. It's a fact! Doon na lang. At mali
Maliban sa cup of tea, may tattoo rin si Ed Sheeran na bote ng ketchup sa kanyang braso. And do you know that you already have 6,000? Julian, choose a square. Ang ibon ko, ang bola mo. Ang bola mo. Ang bola mo, okay. Choose between Julian Dume and the alien. Sama ang tingin sa'yo. Julian. Dume. Julian Dumi. Thank you. Julian. San Jose. Julian Dume, narito ang tanong. Ano ang tawag sa mga itim na line sa bola ng basketball? Itong itim na ito, ang tawag dyan, my friend, ay grip. Okay, bakit grip? Kasi without it, dudulas yung kamay mo pag nag-dribble kang ganyan. Okay. So, can you just imagine pag wala yung ano? So, ano pang hinihintay nyo? Bumili na kayo, 600 lang. Nagbebenta pala. Grip. Info TV pala to. Okay, grip. Alien. Ribs. Ribs. Oo. Kasi ang original na bola, made of leather. Ng baka. Baka di nyo alam. Baka hindi nyo alam. Sino ba? Julian. Dito naman ako nakatingin. Si Julian, tsaka si Julian. Nililito ko sila. Ribs ang tawag dyan. Kasi, Nagtatagumpay ka. kasi yung ano, may ribs din, di ba? Yung Okay. baka. So, ribs ang tawag yan. Jose, uy, ikaw nagbabasketball Oh, ka, ha? siyempre, lahat pinag-aralan mo yan. Oo, so Ay, anong ang galing tawag? nito. Lahat pinag-aralan mo yan. Yung ginaganyan niya, may ikot. Okay. Katulong yun. Ayan, Kasama ayan. yung itim na yun. Ayan, Kailangan oo. nandun yan. Oh. Kailangan doon nakalagay yan. Kasi dito sa atin may NBA, sa kanila NBA. PBA naman. PBL, meron din. Meron So din. ito naman, BLB. BLB. BLB ang tawag dyan. Ano yun? Black Line Ball. Okay. Anong kulay? Black. Black. Guhit ba yan? Line. Line. Ano to? Ball. Black Line Ball. BLB. Connect. Julian and Julian sa sagot na grip. Is it a fact or bluff? Fact. Fact na fact na. Fact na fact. Thank you. Bluff board, is it a fact? Please reveal. Ay, ay, ay! I'm so sorry. This is the fact. Ang mga itim na line sa bola ng basketball ay kailangan upang ma-improve ang grip o hawak ng player sa bola. At ang mga lines na ito ay hindi tinatawag na grip, kundi ribs. Yes, yeah. So I'm sorry, ang 4,000 ay pinaghatian ni Barbie Thea. You already have 4,000. Pauline and Glyza of the Rich Man's Daughter, you already have 8,000. It's your chance, Barbie and Thea. Ang ibon ko and you again, you. Alien, narito ang tanong. Nung nabubuhay pa siya, ano ang ginagawa ng Italian artist na si Leonardo da Vinci sa mga binibili niyang ibon? Yung mga ibon niya, nilalaro niya. Ay, ang cute naman kasi nila, no? Oo. Di ba? Tapos, nag-experiment siya. Hmm? Nag-experiment. Nag-experiment. Binubuksan nila. Kasi pinag-aralan niya yung anatomy. Teka muna, nilalaro tapos bubuksan. Balot? Balot ba yan? Weird maglaro ah. Nag-experiment ka eh. Tapos babalik niya yon. Tapos sinitingnan niya. Bumagsak. Sulat niya, namatay. Natural, binuksan mo eh. Tingin nga experiment niya. Sa lahat ng ibon? Siya ay naka-invento no ano yung ano ng ibon. Kamay ba yun o paa? Hindi, tapos blande. Di ba? Pakpak. Tapos ano yun? Paa o kamay? Ano yun? Ng ibon. Ano yun? Kamay. Sinabi nila, why do birds suddenly appear? Oh, nag-appear. Ayun, nag-appear. Kamay. Alien! Ginagawang experiment. Julian Duming. Si Leonardo da Vinci, obviously, painter, di ba? So pag nakakita siya ng bird, ang ginagawa niya, pinipaint niya itong mga to. Actually, nung naano siya, nahanap yung mga tinatago niya ng mga paintings, pinakamarami doon, iba't ibang uri ng birds, okay? Mga kakatu, cookie-cookie-cookie. Ano yung kakatu? Ha? Anong kakatu? Kakatuwa. Maya pala yung... Maya na lang. Oo. Maya, mga ganon, oo. So yun yung, ang pinaka-last niyang pinaint, eagle. Pero yung eagle masyadong magalaw. So ang ginawa niya, yung eagle mismo yung kanyang
pininturahan. Ang gulo kasi. Yes, masyado magulo. So, pinatigas niya yun ang ginamit niya na pangregalo pag Christmas sa ibang mga painters niya, sina Michelangelo, sina Einstein, si Atang de la Rama, nabigyan niya niyan. So kung napapansin niyo, di ba nakakita kayo ng mga bata, kayo may mga binibenta sa labas ng simbahan, ng mga sisiw na may kulay? Yes, ang naging inspiration dyan, si Leonardo da Vinci. Ayan, siya nagpasimula niyan. Okay? Pinipaint. Jose. Pinapakawalan. Huwag ka taon-taon, Barbie. Pinapakawalan niya yung mga ibon. Pagkakuha niya? Ganon siya, parang naawa siya. Ba, bibili niya. Papakawalan niya na lang. Kahit ganong kamahal. Naawa siya. Yung nagtitinda naman, pag pinakawalan na, hinuhuli niya ulit. Tapos, Itindi niya ulit. Hindi, totoo. Doon kinuha yung kantang ibon ni kay Freddy Aguilar. Doon niya kinuha yung kaya lang, tinranslate lang ni Freddy sa Tagalog. Pero ano talaga yun, Italiano yung kanta na yun. Alam mo ba? Oh, Ano sa Italian? volare, oh, cantare, oh, ibo, papi, tweet, tweet, tweet. Ganyan. Pipi, yapo, tweet, tweet, tweet. Namanay ka na, dapat ka na, boto man, kita. Ano yun? Kinuha ko yung ibon tapos pinakawalan ko. Barbie, and they have sasagot na nilalaro at ginagawang experiment. Is it a fact or a bluff? Yeah. Bluff! Ay, bluff tuloy. Bluff na bluff na? Bluff na bluff! We are now playing round 1, level 2 for 4,000 pesos. Bakit? Nagsisisi ka ba? Nagsisisi ka ba sa bluff na sagot mo? Ha? Parang okay naman po ako. Okay, bluff board. Bluff nga ba? Sino kaya ang papasok sa susunod na round? Please reveal now. Bluff! Binibili ni Da Vinci ang mga ibon na binibenta. Tapos, tama sa Jose, pagdating sa bahay, pinakakawalan niya ang mga ibon. Okay. So, papakawalan ka na namin. Julian and Julian, thank you for playing with us. This way, please. Excuse me po. Excuse me po. tinitignan ko kung ano. Buksan ko na. Buksan mo na. Ingat kayo dyan, ha? Bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye! O, bakit? Ay! May baboy. Habulin mo! Habulin mo yung baboy! Ay, bumalik! Ayun, nakita sila. Ay. Grabe, nabol ng baboy. Hoy! Baboy, Congratulations, Barbie, Thea, Pauline, and Glyza. Kayo ang maglalaro sa ating round 2 at pabilisan ito sa pagbuo ng mga salita. Are you ready? Let's play. This is round 2 and this is Word War. First to score 15,000 points wins this round at siyang may chance na makapaglaro sa ating jackpot game. Wow, ready na sila. And at this point, your scores will be reset to 0, please. Kamay sa likod. Here's your category. Ang bango. Ako, init. Ang init? Oo, totoo. Napakainit. Ay, na may nasusunog pa nga. Ah, ganun ba? Kinakain ko yan. This is World War I. Go ahead, Glyza. Flores de Mayo. Flores de Mayo, is it correct? Bluff board, please reveal. Flores de Mayo is correct! You have 5,000, Glyza. Okay, Barbie and Pauline, here's your category. Wag sana. Shake, rattle, snake. Shake, rattle, snake. Nakakatakot. Okay. Na-try ko na yan. Kinakain mo? Nahilo ako. Okay. This is World War II. Go ahead, Barbie. Earthquake? Earthquake, is it correct? Bluff board, please reveal. Earthquake is correct! You also have 5,000. Switch players, please. Tay, it's your turn again. And Glyza, here's your category. Happy Fiesta! Happy Fiesta, Direk Uro de la Cruz. Happy Fiesta, Direk Oro. Bakit? Wala lang. Happy Fiesta, Aiza Sigera. Happy Fiesta, Aiza. Happy Fiesta sa mga Canada. Aha! Happy Fiesta din sana sa inyo. Tingin sa blackboard. This is World War III. Go ahead, Glyza.
Pahiyas. Pahiyas. Is it correct? Bluff board, please reveal. Pahiyas is correct. Pauline and Glyza, you already have 10,000. Sino kaya maglalaro sa jackpot game? Here's your category. Uy! Kayo yan. Ako yan. Si Jose, manalo po yan. This is World War IV. Go ahead, Barbie. Crush ng bayan. Crush ng bayan! Si Jose, is it correct? Blackboard, please reveal. Crush ng bayan is correct. Galing! Ayan na! Ayan na! Here's your category. Uso yan. So, internet. Internet. Wala, yoko niyan. Meron kayo niyan. And this is World War V. Nako. Yes, Dub Thea. smash. Dub smash. Is it correct? Yes, Blackboard, please reveal. Dub smash is, of course, correct. Congratulations, Pauline and Glyza. You played very well. Thank you, Glyza. And Pauline, this way, please. Balik ka ulit. Huwag kang mapagod. Huwag kang mapagod. Ay, mag-iingat kayo dyan, ha? Bye! Bye! Ingat kayo! Naku, nasa kasaan ng pison! Ay! Parang barko. Congratulations to the half-sisters, Barbie and Thea! Simple lang siya, girls. Meron kami isang tanong, 6 na posibleng tamang sagot, pero 4 lang ang tama. Tandaan ninyo, sa round na ito, ang sigurado ay... Panalo! Let's play round 3, and this is the final 4. Each correct answer is worth 25,000 pesos. 4 perfect answers is equivalent to 100,000 pesos. Plus a chance, titig na titig ka, Thea, to play for a jackpot round worth 500,000 pesos. Nice! Wow! Diba? Sana mauwi nyo. First, you have to choose for your category, bluff board, ano ang mga categories? The worst and the least. The worst. The worst. Oh my God. I hope this is not the worst for you because this is the best. And Celebrity Bluff will be right back. This is season 10. This is the jackpot round with the half-sisters and they chose The worst. the worst. Mata-mata lang nagkaintindihan. And for 100,000 pesos, here is your worst question. Ayon sa Transparency International, isang grupong nagmamonitor ng political and corporate corruption sa mundo, alin sa mga sumusunod na bansa ang pinaka-corrupt? At narito ang 6 na posibleng tamang sagot. Afghanistan, Sudan, Libya, North Korea, Somalia, Iraq. Please choose 4. Iraq? Iraq, please. Afghanistan. Afghanistan, please. Well done ba, ma'am? Well done. Malaki. Libya Libya, please. at Somalia. Somalia, please. Huh. Okay, gang na mama moms. Sudan, piliin nyo yung Sudan. North Korea. Bakit? Eh, hindi nila pinili. Iba lang naman. Tama naman din. Yes, Jose. Oh, yung Sudan. Tsaka North Korea. Ako North Korea. Hindi nyo nga pinili. Tanggalin mo yung yung Iraq. Tanggalin nyo yung Afghanistan. Tanggalin mo yung Libya. Tanggalin mo Tsaka yung yung Somalia. Oo. At tanggal na lahat, yung 2 na lang. Narinig nyo ang opinion ng ating mga gang na mama moms. May chance pa kayo to correct or not. 30 seconds and your timer starts now. Ako, tama na yan. Ay, nako. Don't waste your time. Oo eh. Parang okay na kami. Yes.
Okay na kayo? Parang okay na kayo sa Afghanistan, Somalia, Libya, and Iraq. Half sisters, your time is up. Let's reveal. Afghanistan. For 25,000, is it a fact? Yay! Woo! Ayan na. 25,000! Barbie and Thea, yun na. Okay. Ang saya, may 25,000 na. Mukhang hindi ito ang worst, ano? Sana mauwi nila ang 100,000 because you are the best. Half sisters, umabot na ng 1 taon. The best! Yeah. Kami nga magti 3 years na eh. Celebrity Love, we'll be right back. This is season 10. Going to year 3. Barbie! Okay, dagdagan natin. For 50,000, we reveal Somalia. Somalia for 50,000. Is it a fact? Yay! Sa kanya naman. Maiba lang. Half-half talaga, half-half sisters. For 75,000, feels? Huh? Libya for 75,000. Is it a fact? Iraq. Is it a fact? Ay! Tanggalin yung Iraq. Uy, hindi sayang because you have 50,000. Wonder Woman. Yes! It's a fact! Capital Night na naman ang 1 oras ng katatawanan, kakiligan, at kaalaman. Hello, everybody! Hello! Because this is your favorite show. This is Celebrity Vlog Season 11! Tutok lang po kayo at magsasagupaan ang mga showbiz royalties. Are you ready, everybody? Eto na ang tinatawag nilang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Bakit naman? Kasi nga magsasagupaan ang mga pinakamalalaking angkan sa mundo ng show business. Eto na, mula sa angkan ng nag-iisang comedy king Dolphy, representing the Kizons, Ronnie and Boy 2 Kizon! Eto na, ang bida kontra bida sa TV at pelikula. Please welcome representing the Eigenman, Ryan Eigenman and Miss Sherry Hill! Sila po ay mga anak ng nag-iisang superstar at drama king from the De Leon clan, Matet and Ian De Leon! Welcome to the show! Thank you for saying yes! Okay, so kayo talaga ang mga pambato sa showbiz. Tignan ko lang, kung meron kayong ibubuga sa aking mga pambato, eto na sila, representing the Alien Family, Brad Pitt! Wow! Wow! Nakita ko! Representing Dominican Republic na naman. No. Anong representative ka ng anong Ay, clan? hindi. Galing din ako sa isang sikat na pamilya sa showbiz. Talaga? Ano bang apelido mo? I came from the Morales family. Morales family, okay? So, ibig Yes. sabihin, a Jam Morales like that? Of Vina course. Morales? And now, I am the only sister of Shaina. My name is Lavinia Morales. Wow! Ako ang tunay na Lavinia. Lavinia Morales? Yes, and you're all nothing but a second grade. Trying hard. Second grade? Pussycat. Trending Becky Buban at Lavinia Morales. Ganda! Bukod
dyan. She's also representing Ilocandia, correct? Yes, Diba? Miss Zambalenya. Yes. Miss Zambalenya. Miss Pinatubo 2015. Oo. Pag nagkataon, ikaw ang pinakasikat na artista galing sa Ilocos, Maraming no? salamat po, yes. Pag nagkataon, hindi pa nangyayari. Akala ko pa nangyari Nakakasalamat na. ka Pag pinakita ko ng mga debris ng Pinatubo. At narito naman po. Ayun na. Representing Juge, Jose Manalo! Thank you. Juge po, forever! Opo, mga kaibigan, maraming salamat po 2020 pwede, ha? sa darating na eleksyon. Siyempre, wala. Kung ano, lalaban ba tayo? Oh, Pag tumakbo kami, boboto nyo ba kami? boboto niyo ba kami? Oh, tamo. Oh. Iboto nyo kami sa darating na eleksyon. Pag binoto nyo kami at kapag kami nanalo, hindi! Papaayos natin yung mga kalye, lahat ng butas, papatakpan ko. Oh, di ko na lang tumakbo. Aray! Aray naman to. Ang dami mong Sige, sasabihin. sige, sige! Sige, sige, forever! Dahil sasabihin, butas pa. Okay, tandaan ninyo, players or scores will accumulate at kung sino ang highest pointer after World War ang siyang mag-advance sa Final Four. At sa mga nakatutok po ngayon, maaari niyong gamitin or pwede kayo mag-post online gamit ang hashtag CelebrityBluff or mention at CelebrityBluff sa inyong Facebook and Twitter. Eigenman, Quezon, and De Leons, are you ready? Yes, and we are too. Here we go. Let's start with round 1, and this is fact or bluff. Sa round na ito, dalawang levels ang inyong pagdadaanan. So players, here are your categories. Bluff board, please reveal the squares. For 2,000, we have kitang-kita, kasyang-kasya, hulang-hula. The Quezons, you have the chance to choose first. Which square? Ano pa? Kitang-kita po. Kitang-kita po. And choose a bluffer. Kukunin namin yung walang makita si Brad Pitt. Bakit ba wala akong makita? Okay, pakita ng sagot mo sa tanong na to. Alien, tuwing kailan daw pinaka-active ang muscle sa ating mga mata? Ang sagot niya natutulog. Natutulog. Siyempre, alam niyo yung REM. Okay. Yung REM, Rapid Eye Movement. Mhm. Yan yung pinakamalalim na tulog natin. Pag natutulog ka, gumaganyan yung mata mo. So, yun ang pinaka-ano yan. Pinaka-active. Pag natutulog, Jose. Pag ninenervyos. Pag ninenervyos ka, Pikit kung ng pikit. Oo, mapapansin Oo. mo, ayaw tumingin nga eh. Oo. Galaw ng galaw. Oo. Kasi yung mata natin, yung pinaka-ugat niyan, nakakonect dito sa heart natin. Okay. Kaya pag ninenervyos ka, mabilis din ang palpitation. Basta, ha? Naintindihan mo? Oo, hindi gumagalaw ang mata ko, hindi ako ninenervyos. Ayan, hindi ka ninenervyos. Makita mo pag ninenervyos, pag nahihilo, kahit ano, namumutla yung mata. Lahat patay yung makikita sa mata. Nangangalit yung mata. Aha. Pag ninenervyos, sir. Lavinia Morales. Pinaka-active ang muscle sa ating mga mata tuwing tayo ay nagbabasa. Okay? Very obvious naman yan, di ba? Pag nagbabasa tayo, galaw ng galaw yung ating mata. Unlike pag nanonood lang tayo ng TV, nakatutok lang yan. Pero pag nagbabasa tayo, ultimo mga letters, parang nagpa-process Ganun ka yung mata magbasa? natin. Oo, ginagalaw ganyan. Parang nagdo-drawing yung mata natin. Ganyan. Letter A. Alam mo, pati N, ulo mo ganyan. Oo. may movement. Oo, baliw ang tawag doon. So yun, dun siya pinakapagod na pagod, di ba? Ronnie and Boy 2, ang sabi ng pinili niyong bluffer na si Alien ay sleepy. kapag natutulog. Is it a fact or a bluff? Fact! Naku. Fact na fact na? Fact na fact! Nako. Hindi nagbago. Fact nga ba? Please reveal. Yes, it's a fact! Naka-active daw ang eye muscles natin kapag tayo ay tulog. Lalo na during the sleeping stage na kung tawagin ay REM or Rapid Eye Movement. Ronnie and Boy, mabilis na mabilis. You already have 2,000. Yes, very good start. Yes, Shiri and Ryan, that's how you play it. Welcome to the show. Exciting! My first time. I know, thank you. So choose a Sige, sige square, please. At may sapatos.
kaya gusto ko yung kasyang-kasya. Okay, sapatos. Kasyang-kasya. And aside from the alien, carefully choose a bluffer. Your choice. I don't trust any of them. Ay! Although, Did you hear I love that? Brad Pitt. Ay! Sana ay hindi nyo narinig ang Now statement they're ni not- Miss Sherry Hill sa mga bluffers. Ano sabi? I Sabi? don't trust. That was meant as a joke. Miss Shirley, I don't trust myself also, so It's a tie. It's a mutual understanding. Yeah. Now we can be friends guys. I feel the same. Sige, si Jose na lang. Ayan, hindi ka tuloy Jose. tinawa. You see the poker face of Jose? Oh, Mr. Poker. Wow! Alden na Alden. Okay, narito ang tanong. Sa classic fairy tales, ano ang nationality ng Cinderella sa earliest version nito? Greek. Greek. Yun, wala nang paikot-ikot pa. Kasi baka hindi pa maniwala pag sinabi ko yun. Lavinia Morales. Ang tamang sagot, Miss Shirley and Ryan, ay Roman. Okay? She's Roman. Okay? Kung nabantayan niyo po at napanood yung Cinderella, merong isang scene doon na, di ba, meron siyang sumpa na kailangan umuwi siya ng alas 12 ng hating gabi or else may mangyayari masama sa kanya. At kung napapansin niyo, kung zoom in niyo yung orasan doon, nung tumugtog yung tung-tung, Bakit? Shooting? Hindi, pag zoom in niyo kasi pwede niyo i-slow-mo yun, di ba? Pag i-zoom in niyo, nakalagay doon sa orasan, Roman numeral, di ba? X11. Ah, okay. So, bakit naman gano'n ang design ng relo? Yes. Kung hindi naman yun ang nationality. Makes That's what you sense, mean. right? Oh, ayan, she's Roman. Nakakatawa. Pero mali. Ano ba yung hindi nakakatawa? Tama. Egyptian. Ano sa Egypt ng sapatos? Ano? Walk like a. Walk like a. Walk like a Egyptian. Kanta Yes. yun eh. Yun nga. Kanta nun, Mes. Doon nakuha yun. So, Egyptian. So, yung sapatos, walk like a. Sherry and Ryan sa sagot ni Jose na wala nang pasikot-sikot pa. Greek! Yun lang. Is it a fact or a bluff? Bluff. They don't trust anybody. Like I told you, I don't trust any of them. No, can we just say that I just don't know the right answer. That's the truth. Sabi nila, malalaman mo daw kung nagsasabi ng totoo pag tinitingnan sa mata. Walang mata si Brad Pitt. Okay. Ang pinili nyo si Jose, sabi niya Greek. Okay. Ang sabi naman ng alien, Egyptian. Ay, oo. Pakita naman ng mata. Close sa akin yung dalawa na yan. Dahil ito si Sherry. Oh. Bata pa yan, mga ganyan pala kalaki. Lahat na lang, bata pa. Sa tiyempo, ilan taon ka no? 15? Ang ganyan naman. Mga 15 ka. 15, 16, ganyan. 16. Writer ako sa tiyempo. Oh, all the way. Sherry and Ryan. Sherry! Sherry! Hindi nakikinig sa'yo. Hindi nakikinig. Hindi na nga nagtitiwala. Hindi pa nakikinig. Gusto ka na nga namin tulungan para hindi ka magmukhang ano dyan. I'm really taking this seriously, ha? I want to win, ha? Serious din kami. Ito. Sabi ni Lavinia Morales ay... Roman. Okay, look into her eyes. Maniwala ka sa akin, Shirley and Ryan, dahil totoo ang sinasabi ko. Niwala po kayo, totoo po. Anong awa nyo na? Bluff na. Kalimutan ko. Ay, bluff na bluff. Bluff the bluff. Okay, bluff board. Bluff na ba? Please reveal. What is the fact? The earliest version ng Cinderella na pinamagatang Rhodopis. Si Rhodopis ay isang Greek na nakapangasawa ng isang Egyptian king. Ronnie and Boy 2, you now have 3,000. Matet and Ian, you already have 1,000. Welcome to the show, Ian. Hello, Matet. So, hulang-hula. And I believe it's you, Lavinia. Lavinia, narito ang tanong. Yes. Ano ang tinutukoy ng salitang biblicor? Lapad ng libro. Ayan. Lapad ng libro. Yan ang biblicor. Kasi itong core or chore, ano yan Latin term yan, ang ibig sabihin ay bigat.
Okay? Kaya nakuha din yung term na chores, di ba? Kasi bigat, household chores, ganyan. Kasi mabigat na trabaho, ganyan. Kaya Biblicor ay ang tumutukoy sa lapad ng libro. Lapad. Okay. Alien. Tinetesting yung brittleness nung papel. Di ba? Yung mga pages ng libro. Yung madali Okay. ng Luma na kasi. Oo, magkakrampo na nagpupulbos. Yung libro, yung mga pages. Jose. Biblichor. Bibli, Bible, libro, malinaw. Aha. Yung amoy. Yung chore is amoy. Anong amoy? Yung amoy, kung luma na ba to, kung bago pa. Yung klase ng papel, yung amoy niya. Ganon kadali. Wala nang kung ano pa kinikwento. Matetenian ang sabi ng bluffer na si Lavinia Morales ay lapad ng libro. No? Is it a fact or a bluff? Bluff. Nako, Bluff na? Bluff na bluff. nako. Okay. Ito walang charot. Babalik agad ang Celebrity Bluff Season 11! Celebrity Bluff and we're still playing round 1 fact or bluff. At sa sagot na lapad ng papel o lapad ng libro, you said bluff. Sana maka 3,000 na kayo. Bluff board. Bluff nga ba? Please reveal. Yes, it's a bluff! You're correct. What's the fact? Biblicor refers to the faint, musty smell or books when you enter a library or an old bookstore. For the first level, Ronnie and Boito, you have 3,000. Matet and Ian, you also have 3,000. We will now move on to round 1, level 2. And this time, tataas rin ang scores ninyo. Each correct answer is worth 4,000 points. At narito ang square sa ating bluff board. Please reveal. For 4,000, we have tikman mo ako, hangaan mo ako, tanghalin mo ako. The good news is you get to choose first. Tikman mo ako. Okay, and choose the bluffer. Brad Pitt. Alien, narito ang tanong. Anong hayop ang may best sense of taste dahil hindi lang sa bibig, kundi sa buong katawan matatagpuan ang taste buds nito? Paboritong fish ni Jelly. Jellyfish. Paboritong fish ni Jelly, Yun ang jellyfish. sagot. Jellyfish? Yes. Okay. Dahil nasa buong katawan niya yung taste buds niya. Yeah. Kasi So, yung parang buong katawan niya, nakakalasa, may gano'n. taste bud yun, so natitik. Pag nagaganyan ka lang yan, natikman ka na nun. Jellyfish. Jose. Ano po ang apelido nyo ginagamit? Cherry hill. Yan, yun po ang sagot. Yung isda. Ano isda? Cherry eel. Yung buong katawan yan, kung mapapansin nyo, madulas. Yun na yun. Kaya ano yan eh, yung palus kung tawagin, di ba? Palos. Masyadong mailap. Kasi nga, kahit sino humawak, nababahuan siya sa kamay. Kaya mahirap hulihin yan. Puro lawa yung katawan yan. Lavinia Morales. Catfish. Okay? Catfish? Yes, dahil kagaya ng eel, madulas din yung katawan ng catfish, right? Pinangalan nilang catfish yan dahil ang ibig sabihin ay good appetite. Why? Kasi ang cat mahilig sa fish, di ba? Kaya catfish. Sino nagtanong ng why? Ako din, kausap ko sarili ko. Catfish. Okay, sa sagot ng bluffer na pinili nyo, Jelly. Ryan, is it a fact or a bluff? Cherry eel. Hindi pa rin ako paninaman. It hurts, pero... Talaga, wag mo sa akin sabihin. Kasi sila ang hindi nagtitiwala sa'yo. Ako, lalayo ako dyan. Parehong ano Kahit yan. anong gawin mo, sabihin mo. Brad, di kita sagot dyan, Brad, ha? Brad, hala ako Sabihin dyan, mo. ha? Kasi alam ko, iniidolo mo si... I Magsasalita do. ka na ba? It's okay, it's okay. Kasi alam ko, iniidolo niya si Cherry Kakasampalan Hill. to. Pinaghandaan niya to ang pagdating mo. Ayan na, ayan na. Oo. Pero ngayon, nasasaktan siya kasi hindi ka nagtitiwala sa sagot niya. That you won't believe such beautiful angel in front of you. Like, my question is, how could ya? Hindi siya kumbinsido na nagagalit ka at nasasaktan. How could ya? Like, Yaya? You talk to her. They entered our house and yet they're laughing at us. My God, how could this
happened? Ma'am Sherry, excuse me po, kasi po nagagalit po yung senyorita ko. Naghanda po siya, pagkatapos hindi nyo naman po siya pagkakatiwalaan. Yes, po ba? I need an explanation. Oy! Because at least your name Lavinia, but why the crown? That's not true. Who told you that? You don't tell me what to do. She will tell me what to do. Sorry. Tell I'm me sorry. what to I have do. have nothing, no Ang words. sinasabi po niya, bakit po kayo naka-corona? Bulong mo kasi, akala ko anong crowd. Sinasabi niya crowd. Anong crowd? Crown pala. Hindi po crowd, crown. Ay, nako, ako. Ako, yoko ng mga Excuse me po. Ay. Excuse me po. Miss, Ay. anong message? My message to her. Ay. Sandali lang po, sandali lang po. Meron pong gustong sabihin ang aking senyorita. Ano po yun? She needs to be nice to me because I own this mansion. And you know that? I know it very well. Yes, you know that. I know it. Sana, Ma'am, wag na po kayo. sana tama Wag na lang po ang sagot ko dahil kung hindi, at ikaw yung tama, ang galing mong mag-bluff at tumingin sa aking mga mata kanina. So sana lang, tama yung sagot namin ni Ryan. Ay kung hindi, kasalanan mo! Shut up! You! Get out of this house! Ay. I need some time alone. Wait! If you think Ay. that I'm afraid, Ay. well, Sherry, I'm not afraid. Aba, sa kauna-una ang pagkakataon, yung sinabuyan ng tubig sa mukha ay bumabalik. Okay. And to tell you Hindi something, natatakot. just to tell you, okay? Oh, sorry, nagtanggal na. Talaga. Okay, nagtanggal na. Ano tinatanggal mo? Ano gagawin mo? Hindi tayo matatakot. Okay. So para saan Ano ba to? yan? Nagtanggal din ako. Because I want to let her know that being afraid is not in my vocabulary. Wow! Sandali lang po, senyorita. Si Miss Sherilia. O, di ko buhusan niya, ano? Gusto mo? Hindi po, hindi ako Oh, di ba? Hindi po ako lalaban, pero natatakot ako para sa'yo. Ay, taga muna. Dito ka, Anton. Anong balak mo dyan? I like you, girl. Thank you very Because much. I also don't have the word afraid or fear in my vocabulary. So we are now kindred spirits. Parehas pala kami, o. Ba't di tayo mag-live-in? Ha? Parehas tayong walang pinaniwalang afraid. I'm not afraid. Of what? I'm thirsty, actually. Me too. And I want more. Ganon? Wala. Asan na ang tubig? More. Come on. Thank you. I'm also thirsty. Thank you very much. Eh, bakit magiinuman lang pala kayo ng tubig? No. More. I wanna take a bath. Come on, Miss Cherry Hill. Do it. Do what? Let's What do it more? differently. Sana wine naman to, no? No, I want shoktong, if you want. Come on. So for the first time, For the first time. Anyway, I should be Gusto-gusto pala thrilled niya. that you called yourself today Lavinia, but you're being a copycat. Ayoko na, tapos na. Tapos na. No. why? One word for you. One word. One word. One word lang talaga, ha? One. Refreshing. Refreshing. Wow!
feel really refreshed. Ako rin gusto ko rin mabuhusan. My God. Pinapawisan ako sa game na to. Nakakatawa yung... Oh, Lavinia Morales, mag-thank you ka sa original. Thank you very much for the experience, Miss Shirley. I would be willing to do that again and again. Pero, was fun. again, bluff na bluff na? Yeah, bluff na bluff. Bluff board, please be kind. Bluff nga ba? Please reveal. Ay, salamat! Isang bluff. You're correct. Ang animal with the best sense of taste ay ang... Tama si Lavinia. Hito. Catfish. Okay, Sherry and Ryan, woo, you already have 4,000! Next. Mateten Ian, choose a square, please. Hangaan mo ako. Ay, oo naman. Yes. Hangang-hanga kami sa'yo. Please choose a bluffer. Jose na lang po, si Kuya Jose. Joy. Pogi. Thank you. Jose, narito ang tanong. Ano ang nationality ng first woman to walk in space noong July 1984? Russian. Russian. Anong pangalan? Hindi ko alam. Basta Russian pangalan niya. Pero taga-Russia yan. Pero siya yung unang-unang pumanik doon na nagka-problema. Ayaw pa nga tumakbo ng ship. Sira. Bumaba yan, tinulak. Parang taxi. Parang ganon. Siya yung Pero unang Marilyn babae. yan eh. Russian yan, sir. Lavinia. Bulgarian. Yes, she's Bulgarian. Ang Okay. pangalan niya ay Agnieszka Gagarin. Ayan, okay. Ang nakakatawa, Kuya Ian. Gagarin, nakakatawa. Gagarin kaya ako. Kuya Gagarin. mo ah. Oo, Agnieszka Gagarin. Kasama niyang, actually, mga Russian troop ang kasama niya. Pero siya lang yung nag-iisang Bulgarian. Bulgaria. Alien. American. Na ang pangalan ay Jennifer Armstrong. Anak yan ng unang nakatapak sa buwan. Si Neil Armstrong. Mateten Ian, ang sabi ni Jose ay Russian. Is it a fact or a bluff? Fact. Fact na fact na? Fact na. Malalaman natin ang fact at kung sino ang maglalaro sa jackpot round sa pagbabalik lang ng Celebrity Bluff Season 11. And we're back now playing round 1, level 2 already for 4,000 points. Lahat naman American. talaga ng bata, no? Pag bata pa, what's your dream? To become an astronaut. Fly to the moon. Dream ko kaya yon. Akin na yan. Kunyari nasa moon. Kunyari ganito. Di ba pag sa moon? Oo, yan. Kaya lang sa moon, dadating daw po ang panahon na lahat tayo pwede nang makarating sa moon. Di ganyan yan, mali ka. Paano mali. ba? Ganyan yan. Ano ba, vacuum ba to? Ano lilinisin mo sa moon? Ganito to, di ba? Oh, yan. Hello! Hi! From what country are you? Ha? From what country are you? Me? Yes! Yes! I thought I'm alone. I'm What? from the Philippines. I'm the What? first Filipina to walk in the moon. Yes! What are you? Oh, you are the moon. Oh, wait, we're not alone. Where are we? Can't you see this? What is that? These are the clouds. Oh, And I think you lost your bikes, your motorbikes. Yeah. Where are they? Oh, dala. Riding. Walking in tandem, ha? where are we going? Where are you taking me? Sakay ka. Kiss. God, no! Saan tayo pupunta? Oh, malulubak! Napakainit. Ayoko na dito sa moon. Ayoko talaga ng moon. Ang hirap-hirap sa moon. Lubak-lubak. Hoy, ano ba? Maiwan ka na dito sa moon. At home ka I'm talaga dito sa going moon. walking. Palibhasa, nakaka-relate ka sa moon. Halika na, dito ka. Sobra. Ay! Mainit ulo! Wow. Balik mo na. Okay.
Ang sabi nila, Matet and Ian ay fact ang Russia. In fairness, Jose, naniwala sa'yo, ha? Oo naman. Blackboard, madagdagan kaya at maging 7,000? Is it a fact? Please reveal. Yes, it's a fact! Ang kauna-unahang babae na naglakad sa outer space ay isang Russian. Ngayon, alam nyo na. For Russia. Matet and Ian, you now have 7,000. Ronnie and Boy 2, tanghalin mo ako. Is it you, Lavinia? Yeah? It's me. Lavinia, narito ang tanong. Noong 2019, nanghal ng Guinness World Records ang Amerikanong si Jonathan Lee Riches bilang may pinakamaraming ano? Siya ang may pinakamaraming beses na nagpatuli. Okay? Yes. That's true. Si Jonathan Lee Riches. Bakit naman siya nagpapatuli ng maraming beses? Paulit-ulit siya nagpatuli kasi meron siyang skin condition na pagkatapos mong putulin, para siya pinaglinis siya sa butike. Alam mo yun? Pag na ano yung skin Tumutubo mo, ulit. ulit. Kaya every year, patuli siya ng patuli. Oh, Alien. Pinakamaraming idinamanda. Kinasuhan marami. Siya, nagdemanda Siya siya. nagdemanda. Okay. Dinimanda niya yung may tumingin sa kanya, kinasuhan niya na. Lahat na lang? Ganon? Lahat, mga... Makulo ko yan, pati ako dinimanda niya. Ay, Oh, yan. ikaw ba nademanda? Marami siyang dinimanda, mga institution, mga kung ano, lahat ng ididemanda pwede. Kasi, Nunal, pinakamaraming nunal. Oh? Maputi yan tao na yan. Sa dami na nunal, umitim na. Pinakamaraming nunal. Ronnie and Boy 2, Sa bahay na. ang sagot ni Lavinia ay Matay ako maririyan. patuloy na patuloy siyang pinakamaraming beses na nagpatuli. Is it a fact or a bluff? Bluff! Bluff na bluff na? Bluff na bluff! Bluff na bluff daw po. Bluffboard. Bluff nga ba? Please reveal. It's a bluff! And you also have 7,000. What is the fact nang malaman niyang tatanggalin siya bilang most litigious man o taong pinakamaraming idinimandang tao, government agencies at institutions, dinimanda rin niya, pati Guinness World of Records. Our scores after this round, Ronnie Kaya and pa Boy yan. 2, you have 7,000, as well as Matet and Ian, Sherry and Ryan, you only have 4,000 right now. Hindi pa huli dahil hindi naman kayo ma-eliminate because we're now playing round 2 and this is Word War. Tatlong word puzzles lang to at pataas ng pataas ang points. First word puzzle, 5,000 and then 7,000. Pinakamalaki, 9,000. Kung sino makaipon ng highest score sa round na ito, ang siyang may chance na mag-advance sa ating jackpot round at pwedeng manalo ng ₱500,000 pesos. Good luck, Quezons, Iganans, and De Leon. Ronnie, Sherry, and Matet, here's your category. Pinaghirapan. Clues, please. Huwag yung pakailaman! Oo, hindi sa inyo yan! controversial. For 5,000, this is World War I. Go ahead, Sherry. Balikbayan box. Balikbayan box. Is it Habol, correct? habol. Please reveal. Balikbayan box is correct. And so, Sherry and Ryan, you now have 9,000. Yes. Okay, switch players, please. Here's your category. Bolero. Napakagaling! Masarap ulamin. This is worth 7,000, and this is World War II. Go ahead, Ryan. Stephen Curry. Stephen Curry. Stephen Curry, is it correct? Bluffboard, please reveal. Stephen Curry is correct. Plus 7,000. You now have 16,000. Matet and Ian, Ronnie and Boy 2, pwede pa kayong humabol. So, here's your category. Luluwag na? I salute you! I salute you daw. Sana nga. Sana nga. Lumuwag na. For 9,000. Kamay sa likod, tingin lang po sa blackboard. Quiet everybody because this is World War III. Go ahead, Matet.
Highway Patrol Group. Highway Patrol Group. Is it correct? Bluff board, please reveal. Highway Patrol Group is correct. Matet and Ian, you also have 16,000 and for the first time ay meron tayong tie sa Word War Song. Sa pagbabalik natin, malalaman na natin talaga sino sa Eigenmans, De Leon, and Quezons ang maglalaro at posibleng mag-uwi ng 500,000 pesos. Stick with us. This is Celebrity Blast Season 11. Breaking the tie is between Cherie, Ryan, and Matet and Ian. So we have to say thank you for playing with us, Ronnie and Boy too. Bubble Gum, yes, thank you. So step back, moral support to the Eigenmans. Wow, napakabait naman. Opo. Opo. Cherie, Ryan, Matet, and Ian, eto na po. Ang maglalaro daw para sa Eigenman, Ryan, at para sa De Leon, Ian, here's your category. Birthday. Happy. Single. Listen. This is the tiebreaker word puzzle, and this is World War IV. Go ahead, Ryan. Beyonce. Beyonce, is it correct? Blackboard, please reveal. Beyonce is correct. Thank you, Matet, Ian, Boy2 and Ronnie. This way, please. Bye. Bye! De Leon and Quezon, thank you. We enjoyed playing with you. Please play again with us. Ingat kayo dyan. Ingat. Ingat kayo dyan. Oh, ay, bye-bye. Okay naman. Oh, ano to ba? Ay! Tingnan ninyo talaga ugali ninyo. Ba't nyo naman pinakain? Pambihira. Pambihira! Nakahabol pa! Ay, naman! Cherie and Ryan. Ikaw talaga, Cherie. Ninenervyos ka pa. Binuhusan mo pa ng tubig yung bluffer namin. Tapos nakarating ka hanggang jackpot round. Next. Okay, Cherie and Ryan, isang tanong lang to, 6 na posibleng sagot, pero 4 lang ang tama. Tandaan ninyo, sa round na ito, ang sigurado ay... Panalo! Let's play round 3 and this is the final 4. Each correct answer is worth 25,000 pesos. 4 perfect answers is equivalent to 100,000 pesos, plus a chance to play for a jackpot round worth 500,000 pesos! Woo! First, you have to choose your category. Blackboard, please reveal. Sila na. Kayo na. Choose a category. Sila na? Sila na. Sila na. Sila na. At sa kategoryang sila na, ay narito ang inyong tanong. Blackboard, what is the question? Cherie and Ryan, ayon sa second semester 2015 Makati Business Club Outlook Survey, alin sa mga sumusunod ang kabilang sa top 4 best performing government agencies? At narito ang 6 na posibleng tamang sagot. And that is Bangko Sentral ng Pilipinas, Philippine Economic Zone Authority, Department of Trade and Industry, Department of Foreign Affairs, Security Exchange Commission, and Department of Tourism. Please choose 4. DFA. DFA, please. Bangko Sentral. BSP. Department of Tourism. DOT. 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 PESA. PEZA, please. So, magbibigay din ng opinion ng ating bluffers. DTI. Etong Boy Scout of the Philippines, alisin nyo na to. Hindi, Bangko Sentral ng Pilipinas. Boy Scout. Maintain nyo yan. DTI. Department of Trade and Industry. Marami DTI. kasi nag-ano eh. Ikaw, DTI. Lavinia. I think you should include DTI. Alin ang dapat tanggalin? Siya. Eto, dapat tanggalin na. Teka. Anday mo inuulugan. Wag. Anong dapat tanggalin? Bangko Sentral ako. Tanggalin ang BSP. Okay, Cherie and Ryan, you still have time to change or not to change, depende, okay? That's for 30 seconds and your timer starts now. Will we agree with the fact that the Department of Trade and Industry could possibly be more successful bilisan natin, ano? than PESA? PESA tanggalin? Instead of PESA.
DTI po ang ipasok. Okay, you still have 11? That's it? Okay, time is up, and that is your final four: BSP, DFA, DTI, and DOT. Revelation time. Bangko Sentral ng Pilipinas for 25,000. Is it a fact? Yes, it's a fact. You have 25,000. Because BSP is number one. Yay, yay, yay for you, Bangko Sentral ng Pilipinas. Next, we open Department of Tourism, DOT, for 50,000 already if you get this. Is it a fact? Yes, correct! DOT is number 3. Wow! Tuloy-tuloy ang revelation. Okay. Department of Foreign Affairs, maka 75,000 kaya kayo already? Blackboard, is it a fact? Oh, wow! 75,000! Wow! Pinalitan ninyo ang PEZA at pinili ninyo ang DTI. What made you change? Cherie, is it not because sabi ng bluffers, DTI? Yeah, also, dahil hindi na sila bluffers ngayon eh. Parang, You trust them na? I trust them na. Wow! Maraming salamat naman. Well, friends na ngayon, ha? Maka 100,000 kaya si Cherie and Ryan. Please stick with us. This is Celebrity Bluff Season 11 with Ryan and Cherie. Cherie, you already have 75,000. Ay, nako, grabe. Swerte, Cherie, Blessing. Oh, di ba? Wow, parang hindi kontrabida. Ang galing. So, pasok na ang BSP, DFA, and ang DOT. Tingnan natin kung pasok ang BTI for 100,000. Cherie and Ryan, tama ba na nagpalit kayo? Blackboard, is it a fact? Oh! Because what is the fact? Ay, ay, ay! But it's okay. You have 75,000. Kain na tayo! Ryan. Yes, kain na kayo. So on me. Nasaan na si Jose? Nag-walk out. Sana yung nagsabi ng DTI? Nasaan na? Walk out. Ikaw, Bubay, hindi ako. Ikaw nagsabi ng ipasok yung Bubay. DTI eh. Ikaw eh. Okay. Good. So see you next Saturday. Oh, this mga Sabado tayo. kapuso. This is Celebrity Bluff Season 11.